May mga impormasyon naman na natanggap ang PNP CIDG. Kaugnay po ito sa negosyante na si Charlie Atong Ang na itinuturong mastermind sa kaso ng mga missing sabungeros. Matapos silang maglaan o itong pamalaan ng 10 milyong pisong pabuya. Kaya kunin natin ang live report ni Vic Sumintak. Vic, ano ang mga impormasyong natanggap ng ating kapulisan? Alex, tanging ang negosyanteng si Charlie Atong Ang na lamang ang hindi pa nasisilbihan ng arrest warrant doon sa 22 mga akusado sa mga missing sabungeros. Inihayag ng PNP CIDG na umabot na sa 17 mga impormasyon ang kanilang natanggap doon sa ibinigay na hotline. 10 dito ay biniripika na at pinuntahan pero nagresulta na negatibo at hindi pa rin natatagpuan si Charlie Atong Ang. Napuntahan na ng mga operatiba ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP CIDG ang lahat ng mga property sa iba't ibang panig ng bansa ng negosyanteng si Charlie Atong Ang na itinuturong mastermind sa mga missing sabungeros. Sinabi ni Police Major Helena de la Cruz, spokesperson ng PNP CIDG, na mayroon ng mga tumatawag sa hotline na ibinigay ng PNP CIDG para makapagbigay ng impormasyon sa posibleng pinagtataguan ni Ang matapos maglaan ang Department of Internal Local Government o DILG ng 10 milyong pisong pabuya. Ayon kay Major de la Cruz, isinasa ilalim na sa verification at validation ng PNP CIDG Intelligence Unit ang mga nakuhang impormasyon. Meron nang nagbigay ng mga information at ito ay binavalidate ng aming Intel Division. So ito lang po pala ang kailangan, requirements, only condition or requirements magbibigay ng information para maibigay ang 10 million reward. Inihayag ni Major de la Cruz ang tanging requirement na hinihingi ng PNP CIDG sa sandaling magpositibo ang impormasyon na magbibigay daan sa pag-aresto kay Ang ay ipresenta ang SIM card na ginamit ng informant at wala ng tanong makukuha na ang 10 milyong pisong reward money. Idinagdag pa ng opisyal na nagpaskil na rin ang PNP CIDG ng poster na may larawan ni Ang sa iba't ibang panig ng bansa na nasa English, Filipino at Bisaya. The SIM card lang na ginamit niya. No more questions asked. SIM card na binigay niya, nabinigay niya ang information leading to the arrest. Ano naman po tayo, fix tayo doon. Hindi lang kung anong information leading to the arrest po ang kailangan. Inihayag pa ni Major de la Cruz na nag-apply na ang PNP CIDG sa Interpol na mailagay sa red notice si Ang para malimitahan ang kanyang galaw kung sakaling nakalabas na ng bansa. Kaugnay nito, kinumpirma ni Philippine National Police Firearms and Explosive Office o PNP FEO Director Brigadier General Jose Manalad na naribok na ang License to Own Firearms o LTOF ni Ang. Ayon kay General Manalad, mayroong 6 na baril na nakapangalan kay Ang na kinabibilangan ng 3 pistol, 2 rifle at 1 revolver. Sa record po niya, meron siyang 3 pistol, 2 rifle at 1 revolver. Yun lang po ang sa mga record niya na na-revoke. Niliwanag ni General Manalad na ngayong wala ng bisang LTOF ni Ang, itinuturing ng loose firearms ang mga baril na dating nakarehistro sa kanyang pangalan. Investor lang yan. Alex, ang susunod na hakbang na gagawin ngayon ng PNP CIDG matapos na ma-revoke ang LTOP nitong si Charlie Atong Ang ay maghihingi na sila ng search warrant para halughugin at hanapin ang mga baril na dating nakapangalan kay Charlie Atong Ang. Balik sa inyo, Alex. Okay, Vic, kung maalala ko, unang sinuyod ng ating mga pulis, yung property niya sa Pasig at the same time dyan sa, if I'm not mistaken, sa tama ba? Sa Batangas ba? Negative. Yung bagong natanggap na impormasyon ng mga tipster ng CIDG
Ano mga lugar? May pinuntahan yata ang pulis na yun nga, nag-resulta sa negative. Mayroon. Oo. Mayroon, Alex, yung sa Porac, Pampanga. Ayun, oo. Ito ay farm din na kung saan nag-aalaga ng mga manok. Oo. Inamin nung mga nandoon na naging kaibigan nila si Charlie Atong Ang pero wala siya doon. Ang ikalawa nilang pinuntahan ay yung Rosario, Batangas Oo. na nagresolda rin sa negative Oo. yung impormasyon na ibinigay sa kanila ng informant. So Ayun. patuloy pa rin na ibiberipika dahil mayroon pang ibang mga impormasyon na ibinigay yung mga tipster sa PNP CIDG pero kailangan pa rin i-validate. Ang sabi nila, ano man ang kanilang impormasyon ay kanilang i-verify. Sa mga prank callers naman, nagbabala ang PNP CIDG na kung talagang nalolokong mga ito, posible silang masampahan ng kaso, Alex. Ayun, yun yung ipapollow up ko sana, Vic, no? Dahil marami talagang magkaka-interest nito dahil 10 milyon. Saan ka makakahanap na 10 milyon sa panahon ngayon, Vic, no? Kaya tama yun. Kung merong mga prank calls, mga prank information na binibigay sa ating PNP, dapat may kaakibat na parusa, no? Ano bang parusa dito? Kulong ba? Ano ba? Ano bang sabi ng PNP? Alam ko, Alex, may pagkakakulong dyan sa prank callers kasi kumbaga bahagi ng obstruction of justice Yan. yung naturang gawain, Alex. Ayan, tulad niya, na nag-negative yung pinuntahan ng mga pulis doon. Ano yun, masasabi, pinalakad mo yung mga pulis, tapos wala palang kahinatan ng kanilang operasyon. Ang paliwanag naman ng PNP CIDG, Alex, ay pinuntahan lang nila dahil nung ibigay naman yung impormasyon, ang sabi, nakita nila si Charlie Atong Ang doon sa lugar Ayun. prior doon sa issuance ng arrest warrant. Ayun, siguro hindi kaya nagbabagal-bagal ng PNP, kaya wala sila nadatnan doon. Ang mahirap nito, Alex, baka ang sinasabi nga, baka yung 10 milyon ay dublihin o kaya triplihin ni Atong Ang sa dami ng pera niya. Ayun. Siguro panghuli, Vic, no? Dahil kilala naman natin si Charlie Atong Ang na may kakayahan, no? Dahil maraming pera to. What if kung nagbago na itsura niya, may gagawin kayang PNP dito dahil madaling magbago na itsura, di ba? Basta ang posisyon ng PNP CIDG, hahanapin nila si Charlie Atong Ang saan man lugar at anuman ang magiging itsura niya. Ayun. I will find you. And if I will find you, we will put you to jail. Parang ganon. Ganon ba ang sabi ng PNP, Vic? Parang pelikula, no? Ganon na, parang ganon, Alex. Oo. Sige. Maraming salamat sa iyo. Vic Sumintak, mata natin. Diyan po sa Campo Grame.